Magandang umaga muli sa bawat isa. Purihin ang Diyos sa matagumpay na pag-celebrate ng ating 30th anniversary last Sunday. At tayo po ay nagpapasalamat sa mga ginamit ng Panginoon at sa Panginoon mismo na sa kanyang faithfulness na tayo po ay nandito pa at pinag-aaralan po ang salita ng Diyos at inihayag sa pamamagitan ng pag-aawit na mga awitin na mayroon din pong message about our salvation, our gospel, and about our God na sovereign. At tayo din po ay nagpapasalamat na ang salita ng Diyos ay pinapahayag sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia tuwing Sunday at ang iba po ay church ay hindi na po sila nagbabasa ng mahabang mga salita, pero alam po natin na ang salita ng Diyos ay ang kapangyarihan ng Diyos para mabago ang tao kasi tayo lamang ay ginagamit ng Panginoon na magpapahayag, ngunit ang salita talaga niya ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi nga, faith comes by hearing and by hearing the Word of God, and it is about Jesus Christ. So ang ating pong church sa karamihan po na nakakalam, this is a non-denominational church. It is an independent church and a Bible-based community church. At wala po tayong magistrate o wala po tayong mga matataas na nagdi-define ng ating doktrina o nagdi-define ng ating itinuturo, at wala din po tayong tradisyon na sinusunod. Ang ating pong sinusunod ay ano po ang nakasulat sa Biblia. So ang ating pong paksa ngayon ay tungkol po sa ating mga stand, no? Ano po ang ating stand sa mga issues? Kasi alam po natin na tayo ay naliligtas sa ginawa ni Jesus Christ. Wala pong problema sa atin 'yan. Pero sometimes may mga stand ang mga church na dapat din nating maintindihan at dapat aware din tayo sa iba't ibang mga churches na ano ang kanilang mga ginagawa even sa international at saka sa local. So sa umagang po to, ang aking pong title sa ating sermon sa umagang ito ay pinamagatan kong vertical love over horizontal love, and this horizontal love includes love of oneself, no? Ang ibig po sabihin ng vertical love, the love of man to God and the love of God to man. Yun ang vertical kasi ang God natin ay nasa taas. Pag sinabi kasing sa geometry, pag sinabing vertical, pa ganon, no? Pag horizontal, pa ganon. So, pahalang o pababa o pataas, that is a vertical, and this is horizontal. So, there are two types of love classification. Yung ating love to God, pataas, at ang God loves us, pababa. At the same time, meron din pong horizontal love, ang ating pagmamahal sa ating kapwa-tao. No? Halimbawa, pagmamahal natin sa ating magulang, pagmamahal natin sa ating asawa, pagmamahal natin sa ating anak, pagmamahal natin sa ating granddaughter or grandsons, pagmamahal ng ating kapitbahay at sino mang ating kapwa-tao. No? That is a horizontal love. And includes yung ating love sa ating sarili. No? At love sa ating sarili, kasi tayong mga tao ay default natin yan na tayo ay mahal natin ang ating sarili, no? In fact, selfish nga tayo because we're depraved, no? At yun po ang isang resulta ng fall of man na namana natin yung nature ng isang taong ang kanyang iniisip ay sarili lamang, no? Kaya marami nga nagko-complain. In fact, even sa barangay, even sa mga munisipyo, ang pinag-usapan doon ay nagko-complain sila because naagrabyado sila. So, ang effect noon, love nila ang kanilang sarili, love nila ang mga malalapit sa kanila. So, i-define natin yung ating, ano ba talagang mas importante? No? Kasi ito po yung ating bibigyan ng diin sa umagang ito, kasi marami po tayong naririnig na deconstruction. Ang ibig pong sabihin ng deconstruction, in terms of religion, in terms of churches, o in terms of preacher, ang ibig po nga deconstruction, nagbabawas tayo ng mga beliefs, nagbabawas tayo ng ating mga beliefs na humahantong na natatawag na tayong hindi Kristiyano. Pwede nga isang church ay maayos sa simula,
pero dahil sa kanilang mga tinuturo o dahil sa mga influence ng kapaligiran, ay binababaan nila yung kanilang stand sa biblical truth. At ito po ay unconsciously or consciously ah, na, na binibigyan nila ng diin at nasasabi nila hanggang lumadating ang point na hindi na sila makukonsider as Christian church kasi umalis na talaga sila doon sa katotohanan. So being independent and non-denominational church, we must pray to God na talagang ati pong intindihin talaga ang Bible. At this time, this is a very sensitive na issues kasi mayroon talagang love na dapat natin i-consider sa kapwa natin tao, but there is a greater love, yung ating love towards God and the love of God towards us. So ang ating pong babasahin na teksto sa umagang ito ay matatagpuan sa Matthew chapter 10, verse 34 to 42, no? Kanina binasa po natin ito sa Tagalog, ngunit gusto ko pong basahin muli sa English sa New King James Version. At ang church po na to ay ang tradisyon, ang ugali po ay bilang paggalang ng salita ng Diyos, tayong lahat ay tumayo at buksan po natin ang ating Biblia at babasahin po natin ang Matthew chapter 10, verse 34 to 42. Ang subtitle po sa aking New King James Version ay Christ brings division. Verse 34, do not think that I came to bring peace on earth. I did not come to bring peace but a sword. For I have come to set a man against his father, a daughter against her mother, a daughter-in-law against her mother-in-law, and a man's enemies will be those of his own household. He who loves father or mother more than me is not worthy of me. And he who loves son or daughter more than me is not worthy of me. And he who does not take his cross and follow after me is not worthy of me. He who finds his life will lose it, and he who loses his life for my sake will find it. Verse 40, he who receives you receives me, and he who receives me receives him who sent me. He who receives a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward, and he who receives a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. And whoever gives one of these little ones only a cup of cold water in the name of a disciple, assuredly I say to you, he shall by no means lose his reward. Salamat muli sa pagkakabasa ng salita ng Diyos. Let us pray. Panginoong Diyos na aming Ama, muli kaming lumalapit sa isang sermon na to, Lord, na aming papakinggan. At alam po namin, Lord, na very sensitive ito sa aming kultura. At alam po namin, Lord, na ikaw din po, Lord, ang nagbibigay ng mga gabay upang maintindihan talaga namin, Lord, ang iyong pag-ibig na binigay sa amin at ang pag-ibig din po na inutos mo sa amin na magmamahalan po din po kami. I-bless mo, Lord, ako sa aking pagsasalita. Bigyan mo ako ng katalinuhan upang maibigay ko po, Lord, ang mensahe ng maayos sa umagang ito. Salamat muli, Lord, at dalangin namin to in Jesus' name. Amen. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay tungkol po sa vertical love, yung ating pagmamahal sa Diyos. Ang vertical is from up, from down to up, and sometimes it is up to down, no? At alam po natin na tayo din po, Lord, tayo din dito ay kailangan natin ng foundation kasi ang ating foundation po ay palagi nating sinasabi ang magandang balita ng kaligtasan na tayo po ay mahal ng God. Una, ang horizontal love din po ay hindi lamang horizontal love yan ng mga tao. Ang ibig sabihin ng horizontal love, mayroon din pong horizontal love ang Trinity. Tayo po ay naniniwala ng Trinity na there is one God but there are three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit.
Mayroon din pong relationship ang Trinity kasi isang attribute ng God ay love, and how can He parang introduce love kung hindi sila nagmamahalan, no? God the Father loves loves the Son loves the Father. So, bago natin pupuntahan ang ating talagang issue ngayon na pagmamahalan sa ating kapwa-tao over the pagmamahal natin sa Panginoon, tingnan din natin yung relationship ng Trinity. Ang relationship ng Trinity, because of the mission of salvation, was parang na overcome o na mas higit ang plano ng God na iligtas tayo. So, God the Father loves the Son, but sabi nga sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Ibig sabihin, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, ang kanilang relationship ng God the Father, God the Son, and the Holy Spirit, medyo na bahira ng hindi natin makuha kasi tayo ay mga tao lamang, pero nagsakripisyo ang Son, no? At kaya ko in-include yung including the love of oneself. Kasi si Jesus Christ na second Trinity of the second person of the Trinity, hindi niya minahal ang kanyang sarili, no? Sa Philippians 2:5 nga, ang sabi sa Philippians 2:5, ano bang sabi sa Philippians 2:5? Sabi dito sa Philippians 2:5, uh, 6, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant, and coming in the likeness of men, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. So, mayroong relationship ang God the Father. Mahal na mahal ng God the Father ang kanyang Son. At mahal na mahal din ng God the Son ang Father. But because of the mission of saving mankind, nagsakripisyo yan sila. Si Jesus Christ, nagkatawang tao. Iniwan niya ang kanyang throne doon sa langit, nagkatawang tao, taking the form of a man, hindi lamang ordinary man, but bondservant. Doon sa Gethsemane, doon sa isang Gethsemane, mayroon pong mayroon pong isang version din po doon na si Jesus Christ ay nag-pray siya. Buksan natin ang Matthew 26 verse 39. Matthew 26 verse 39, at ganito po ang nakasulat ng Matthew 26 verse 39. Sabi niya dito, when he went little farther, this is Jesus Christ, and fell on his face and prayed, saying, O my Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will. So, mayroong will ang Panginoon. Ang Panginoong God the Father, mayroon siyang will. Ano ang will niya? Si Jesus Christ ay mamatay doon sa Calvary. Take yung wrath, symbolize the cup. The cup symbolizing the wrath of God. Kailangan inumin ni Jesus Christ yan. Kailangan tanggapin niya ang wrath of God. At si Jesus Christ bilang isang tao, si Jesus Christ ay God na nagkatawang tao, siya ay nagpray, sabi niya, Lord, kung maaari man, hindi ko maranasan ang wrath mo. Hindi ako mamatay doon sa krus at maranasan ko yung wrath mo, yung galit mo.
Pero sabi na, not as I will, hindi yung aking will, but yung will mo na talagang ako ay mamatay para doon sa mga tao. And in Matthew 27:46, ang sabi niya, doon sa krus ng Calvary on the 9th hour, noong 3 o'clock p.m. on the Friday, ang sabi ni Jesus Christ, Eli, Eli, lama sabachthani, or in English, my God, why have you forsaken me? Makikita natin na the horizontal love ng pagmamahalan ng God the Father and God the Son, sinakripisyo nila yan, at Jesus Christ took the wrath of God the Father kasi kailangan pong may magbayad sa ating kasalanan, at ang nagbayad po ay si Jesus Christ. So, kailangan natin maintindihan yung foundation ng ating tinuturo dito. Hindi ito basta-basta na lang nagsabi si Jesus Christ na ganitong gawin nyo. Mayroon siyang mga models na ginagamit upang maipahayag na mas importante yung salvation. No? Ang pinaka-importante dito yung salvation. Kaya sa ating pagtitake ng ating doktrina, i-weigh natin. Ito bang relationship ko with my father? Ito bang relationship ko with my daughter? Ito bang relationship ko ng aking kapatid? Ay maapektuhan ba ito ng aking relationship with God, at nakakatulong ba ito na itong aking kapatid na hindi kami magkakaintindihan, ito bang aking desisyon upang gawin ko ito ay dapat kong gawin para sa ikaliligtas ng bawat isa. It's either your kapatid or your daughter or your granddaughter. Kailangan natin intindihin yan. So babalikan natin ang ating verse sa umagang ito. After the foundation, ganito po ang nakasulat dito, no? Matthew 10:34. Matthew chapter 10 verse, sabi na, do not think that I came to bring peace on earth. I did not come to bring peace but a sword. Ibig sabihin si Jesus Christ, na-anticipate niya. Micah sa kanyang prophecy, sabi niya, there will come a time na yung mother at yung son mag-aaway, yung mother-in-law at saka yung daughter-in-law ay mag-aaway. So ito yung sabi dito, mayroong come a time na mayroong conflict, no? Alam po natin si Jesus Christ ay Prince of Peace yan sa Isaiah 9:6. Wonderful God, Prince of Peace. So, mayroon din po sa Lucas na yung angel na I will bring good tidings and great joy. Sabi din ni Jesus Christ, love your enemies, no? Pero bakit dito sa ating binasa, sabi nito, for I have not come to set a man against his father, a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother. Sa 37, ganito yung sinabi niya, he who loves father or mother more than me is not worthy of me. And he who loves son or daughter more than me is not worthy of me. So, dito tayo mag-iisip, prioritization. Ano ba ang mas priority? Yung pag-ibig mo sa iyong anak, pag-ibig mo sa iyong mga gulang, pag-ibig mo sa iyong kapatid, pag-ibig mo sa iyong asawa, pag-ibig mo sa iyong granddaughter or grandson, ang mas importante kaysa pag-ibig mo sa Panginoon. So, there is an aspect here of salvation. Kasi ang point dito na Jesus Christ, pag nagkakagulo-gulo na tayo, no? Pag nagkakagulo-gulo na ang mga pamilya, mamimili ka. It's either you will strengthen or restore. You will restore your relationship, or you will stick to your relationship to God. You will stick to your relationship to God.
Mahirap yang maunawaan kasi ang ating kultura ay ang kultura ng bawat isa ng mga tao ay parang bakit tayo mag-away-away, no? Bakit tayo mag-away-away? Pareho lang naman 'yan. Pareho lang naman 'yan. Sabi, bakit nag-i-insist ka na si Jesus Christ ay God? Kung sabihin ng isa, Jesus Christ is man, ikaw, Jesus Christ is God, okay lang yan. Pero maraming naguguluhan sa atin, even sa aking experience sa mga Bible study, kasi ang palagi ko lang sinasabi ay kayo ay makasalanan para daw pag-uwi daw namin sa Bible study, ang isip daw namin ay makasalanan kami. Ang isip kasi na dapat mayroon tayong pag-asa. Yes, mayroong pag-asa. Hindi ko sinasabing hindi tayo mag-preach na may pag-asa kasi may pag-asa talaga lahat. Pero ang pinaka-basic talaga doon, yung tayo ay makasalanan at wala tayong kakayahan na iligtas ang ating sarili. Kaya nga bumaba, na-break yung relationship, some sort of a breaking of a relationship between God, the man, God, the Father, and Jesus Christ. Kasi sabi ni Jesus Christ, my God, why have you forsaken me? Because of that, pinrioritize ng God yung pag-ibig niya sa atin. So in our case, dapat din i-prioritize natin yung ating stand ng pag-ibig natin sa Diyos kaysa pag-ibig natin sa kapwa-tao. Halimbawa po, ito ay isang tanong ko sa inyo which I will explain later. Halimbawa po, ikaw ay isang pastor. Ikaw ay mayroon kang granddaughter na mag-aasawa ng gay yung granddaughter mo. And then, mayroong same-sex wedding na gaganapin. Yung granddaughter mo, siya ay gay, siya ay babae siya pero nag-act siya as lalaki, and then mag-asawa siya ng kapwa babae. Ngayon nagtatanong sa iyong grandmother, a-attend ba ako ng kasal ng aking granddaughter or grandson, no? Kasi naging lalaki na siya. Grandson. Ano ang i-advise natin? Yun ang controversy ngayon na nangyayari sa kapanahunan ngayon. 10 days ago, mayroong controversy na yan. And sometimes, we have to take a stand kasi ano ang ating sasabihin doon? Mag-a-attend ka ba? Mag-a-attend ka ba? Or hindi ka mag-a-attend, no? Ang isang preacher na magaling na preacher, no? In fact, itong preacher na to ay bago ko introduce yung preacher na to, pero hindi importante, ang sabi niya, kailangan daw umattend at bibigyan mo ng gift. At maraming nag-react na mga churches at kanyang mga kasamahan kasi itong pastor na to ay ang pangalan niya ay si Alistair Begg. Alistair Begg. Siya ay kasamahan ng mga grupo ng Ligonier Ministry ni R.C. Sproul at mga kasamahan siya ng mga great preachers ng Shepherd's Conference ni John MacArthur. So, kailangan nyo ring maging aware na we are in the community of Reformed churches. And these Reformed churches ay kailangan din nating maintindihan dito kasi in a way mature na kayo na saan ba tayo kumikiling o saan ba tayo sinusundan kasi these are the mga ating mga sinusundan ay sina Martin Lloyd-Jones, no, of Europe, sina Charles Haddon Spurgeon, sina John Calvin, sina Martin Luther, sina Augustine, and then yung preaching din ni Paul at preaching ni Jesus Christ. So we should be proud or we should stand ng church na to ay doon sa linya na yan on the Reformed Church, no? Although ayaw kong banggitin ito, but we are now on our fourth decade ng ating church. So dapat malaman nyo na kung saan tayo naka-side na mga churches, no? And this preacher, nandun siya sa side ng nina R.C. Sproul of Ligonier Conference
and Shepherd Conference. Ang Shepherd Conference sa Ligonier Conference ay mga conferences yan ng mga pastors internationally. At ito ay ginagawa nila every year, no? In fact, yung kay John MacArthur Shepherd Conference ay sa March 6 to 8. At ito si Alistair Begg ay nakalinya siya doon sa mga speakers, no? In fairness naman kay Alistair Begg ay siya po ay against talaga ng LGBT. Against siya ng LGBT, and in fact nag-preach siya na the marriage only should be only between man and women. And marami pong nag-walk out during his preaching na ganon. Pero mayroon siyang sinulat na in-answer na isang sulat ng isang grandmother na nagsisik sa kanya ng advice. At ang sabi, mayroon akong granddaughter, ang sabi pa nga niya, grandson, pero later on, pinalitan niya ng granddaughter. At sabi noon ay, kailangan ko bang umattend? Sabi, ang sagot niya, yes, you can attend and give gift, no? At maraming ang nag-react kasi sabi nila, you are approving yung isang hindi magandang gawain. So my point is sometimes this church, no, kailangan natin mag-stand din kasi ayaw natin na ma-deconstruct tayo, na dahan-dahan nating downgrade, ang sabi nga ni Charles Haddon Spurgeon, downgrade controversy. Ang ibig sabihin ng downgrade, dahan-dahang buwabagsak. Kasi sa kapanahon na Charles Haddon Spurgeon, ang issue naman doon ay liberalism. Liberal na mga tao na hindi na po sila masyadong naniniwala na salvation is all by grace, all by faith, and all by Jesus Christ. So, yun din ang mga problems. And these problems now is mayroon din po mga stand dito about LGBT. And in fact, one of the sons, yung son nga ni Charles Stanley, na si Andy Stanley, ay nag-ano na rin siya, nag-stand na rin siya, pro na rin siya doon sa LGBT. At the same time, nag-deconstruct na siya na hindi na kailangan ang Bible ang complete Bible sa pag-aaral. What is my point here? No? What is my point here? Dito kasi sinasabi ni Jesus Christ, do not think that I came to bring peace on earth. Do not think that I came to bring peace on earth. Kailangan natin na manindigan pagdating ng mga kaguluhan, no? Sabi na hindi ako nagbadala ng peace but sword. Pero sinabi niya, I am a prince of peace. Pero ang point ni Jesus Christ dito, sometimes mayroon tayong priority, no? Ano bang pipiliin mo? Yung horizontal love, yung pag-ibig mo sa anak mo, na hindi mo siya nire-rebuke kasi masisira yung ating reunion. Di ba? O i-rebuke mo siya. Ano? O atin ka sa wedding ng gay wedding, same-sex wedding. So ang sabi ng karamihan, and even the many pastors talaga, hindi dapat mag-attend. Hindi dapat mag-attend kasi you approve by attending this church. This is not a party. This is a wedding na inagree mo. And you agree with the sin, no? We agree with the sin. Sabi nga ng iba, paano si Jesus Christ pumunta siya doon sa mga makasalanan? Pumunta siya doon sa mga kasalanan, no? At ang mahirap pa dito, sa kanyang pagdidepensa ay naging malala ang controversy. Kasi ang tawag niya sa mga kapareho niya mga pastors na nagre-rebuke sa kanya ay mga pariseo. Alam mo naman pariseo, yung mga righteous people na nire-rebuke yung mga si Jesus Christ na pumunta doon sa mga makasalanan. But this is not an analogy dito. Hindi po hindi po inallow ni Jesus Christ na mag-agree siya doon sa kasalanan. In fact, sabi niya doon sa woman na
nagkasala sa John chapter 8, ah, go and sin no more, no? But this time, if you attend a wedding, you are not saying go and sin no more. Ang ibig mo sabihin, go and sin more. Kasi you allowed them to have their marriage, no? At yun nga ang ano din doon na parang ang isa pang depensa niya yung prodigal son na yun daw nga eldest na lalaki na nagreklamo doon sa grasya na binigay nung tatay sa bumalik na anak ay dapat daw ganon. Pero ang sabi naman ng iba, which I agree, yung anak doon sa prodigal son, bumalik yon sa tatay niya at pinatawad. Nagsisi yon. Ito, hindi nagsisi ito. Nagpapatuloy pa nga ito ng pagkakasala. So, sometimes ang church ay kailangan nating mag-stand, mag-boldly stand tayo na we are not allowing this kind of situation. And minsan, sabi nga doon sa aming pinag-usapan, marami akong mga hindi sinasabi sa church na to kasi hindi pa ripe ang panahon. But sometimes I do not allow some people to pray, to sabi nga enter, no? Enter, pero hindi naman to enter, nakaka-enter, pero we do not give them authority. We do not give them authority. At malinaw yan sa church natin na yung may mga questionabling mga buhay, hindi ibig sabihin na pareseyo tayo, pwede silang na ayaw natin silang puntahan o ayaw natin silang papasukin dito. We allowed them to enter the church so that they can hear the message, but they don't give them authority na maglilid, no? Maglilid. So, maraming mga desisyon, siguro bata pa kayo, hindi nyo naintindihan yung mga desisyon na, sabi ko nga, maski walang maglilid dyan, hindi pa pwede. Hindi pa pwede. So, as a next generation, kailangan kong ipaliwanag sa inyo ito kasi we're now going to the fourth decade ng ating church at kailangan natin marami tayong dapat stand kasi baka kung hindi tayo aware, no? Baka magiging babagsak tayo. In fact, even in one decision na ating gagawin, kailangan paulit-ulit yung ating meeting kasi hindi ayaw kong bagbaw lang kayo. Okay na yan. Kung ano mapag-usapan yan, yun na lang. Hindi po, kailangan natin pag-usapan yan. And you can even rebuke me, no? Ako, nare-rebuke na ako. Hindi nyo rin nalaman, pero nare-rebuke na ako. Sabi ko, salamat na lang na may nagre-rebuke din sa akin, no? Pero ang ibig kong sabihin dito, the relationship with the God, yung ating stand, the relationship, the vertical relationship of God, and sometimes with respect to the salvation of people, ay kailangan natin mag-stand, no? Mayroon ako isang nabasa doon sa comment, kasi maraming comment kung titingnan yung Lesterberg controversy, maraming mga comment. Sabi ng isang comment nga doon, nangyari din to sa akin. Sabi niya, ang aking kapatid na na babae, gusto rin magpakasal, no? Ng same-sex wedding. Kinukuha daw yung anak niya na flower girl. At kinukonvince siya na bibigyan niya siya ng role doon sa wedding. Pero sabi niya, love ko kayo, kapatid kita, love ko, pero I will not attend the wedding and I will not allow my daughter to be a flower girl. Later on, ang sabi niya, yung sister niya ay nag-divorce doon sa kanyang kinakasama at nakapag-asawa na ng maayos at nagkaroon na ng mga anak. At sabi ng sister niya, mabuti na lang na hindi mo talaga inalaw kasi nabigyan din ng, hindi naman, parang ko lang yun, na parang nag-end yung parang dagdag na parang nabigyan ng linaw na hindi ka agree
At the same time, hindi talaga maganda yung marriage na yan. And salamat na nag-stand ka. So, I'm not parang condemning naman yung mga sina Alistair Begg kasi marami din talaga siyang mga sermon and naririnig ko yan kasi ang mga conferences na yan ay online yan. Pwede kang makinig ng Legionnaire Conference, pwede kang makinig ng Shepherd Conference and napagaganda niyan, encourage ko rin sina Brother Roel and LJ to listen even the question and answer kasi makikita mo yung mga stand doon at they are theological talaga, no? At hindi tayo pwedeng magmamayabang doon. Parang bonyan din na ipag-iprik mo yung yung dugo nila, yung kanilang katawan ay bibliyon daw yung lalabas. And marami sa ating mga Pilipino na hangang-hanga tayo sa mga lokal na akala natin napakagaling nito sa Biblia, no? Napakagaling nito sa Biblia, lokal na mga tao. Pero hindi natin alam na maraming mga international na tao na magaling talaga sa Biblia. At binasa nila 'yon, hindi kasi mayroon pa ngang isa nagsabi na kung ano raw ang edad mo to become a preacher, ganun daw kadami dapat basahin mo yung yung Bible. Sabi ko parang hindi ako qualified na preacher nito. Kasi ibig sabihin, dapat 60 times ko nabasa na yung Bible. Pero ang point ko doon, natatawa sila na bakit hindi na naging Bible, no? Ang binubuksan daw kasi kabisado na ng Bible. In fact, kung makikinig ka kay Charles Haddon Spurgeon, hindi siya nagbubukas ng Bible, pero ang lumalabas sa kanyang mga salita ay puro Bible. Siguro mga 60 or 80 to 70% ay mga Bible. So, hindi na mo lang alam, hindi biblical ito kasi hindi nagsabi chapter 1, chapter 2, or some verse, gano'n. Pero pag pakinggan mo siya, halos lahat ng kanyang mga sinasabi ay biblical or dano. And kailangan natin maintindihan na mayroong mga nagsakripisyo ng mga tao na nag-aral talaga ng Bible and we cannot contest na parang mas magaling tayo sa kanila. So, sa mga Pilipino na nag-isip na mayroon tayong napakagaling at wala nang tatalo dito, kalukuhan yan. Masama ba yung word na kalukuhan? Ibig sabihin, hindi po totoo yan na yung Pilipino na yan ay magaling. Hindi yon totoo. Maraming mas magaling sa kanya and biblical pa. Ang kanya ay hindi biblical. Ay, sinabi na nga. So, ngayon, let us go to the next one, no? Kasi sabi dito, and he who does not take this cross and follow me after me is not worthy of me. Even as kailangan natin na we'll have to take up the cross, no? Kailangan natin na mag-stand tayo, no? Minsan na mahirap mag-stand kasi masisira yung relationship. Ako nga nagpe-pray ako doon sa aking mga kaklase sa high school. Sabi ko, ito online ko lang ito, mayroon akong best friend. Doon ko pa dapat i-healed yung ating Bible study. Sabi ko, hello, punta ako dyan sa kasi doon ginagawa ang Bible study sa sa tropa, sa Tagalog lang pala yung tropa. Sa mga reunion doon palagi sa. Sabi ko, bye, mag-Bible study tayo sa kanila. I'm risking myself na baka mag-strain yung aming relationship. But I boldly talaga na, Bible study tayo dyan. At sila naman ay nakikinig and tapos na yung aking trabaho to preach the gospel. Bahala na sila kung ano ang kanilang dating. So, you have to take up your cross. But taking up the cross does not mean na ito yung ating salvation. This is the effect na kailangan natin katulad ni Jesus Christ, nagkatawang tao siya, na-destroy yung quote-unquote na yung strain yung relationship na pero hindi naman na-strain talaga theologically yun. Pero sa atin, sometimes mas strain din yung ating relationship with our wife at buti na lang wala si Malo dito kasi
Mas strain din aming relationship sometimes, no? At ganun din sa atin na dapat mag-boldly tayo na mag-declare na unahin natin ang ating relationship with God with our relationship with the horizontal, no? At I agree with the other pastors na hindi tayo a-attend ng same-sex wedding kasi we approve yung continuous sinning nila. No, but mayroong mga ibang mga parte na dapat natin ding intindihin. Ngayon, for the last time dito, he who receives you receives me, and he who receives me receives him who sent me. Wag din tayong matakot na tayo na lang ang ako na lang yata ang nagsa-stand dito. Magugulat ka, marami ding magsa-stand na on your side, no? On your side. Kasi sabi dito, kung sino man ang tumanggap sa iyo ay tatanggap sa akin. And he who receives a prophet name in the prophet shall receive a prophet's reward. This one is about ito, yung kailangan din natin, mayroon tayong parang dapat pag-aralan natin. Yung sinusuportahan ba natin na church, sinusuportahan natin na preacher, ay tama ba yan? No? Kasi baka suporta kayo ng suporta, ay hindi naman talaga tama yung kanilang doktrina. Sabi dito, and he who receive a righteous man in the name of righteous man shall receive a righteous man's reward. Si Elijah, isang propeta yan na matatagpuan natin yan sa 2 Kings, sa 2 Kings 4:8. Sa kabanahon ni Elisha, mayroong isang mayroong sa town of Shunem, mayroon siyang na-meet na woman. No? Basahin na lang natin. Once while Elisha was in the town of Shunem, he met a rich woman who invited him to her home for dinner. After that, whenever he was in Shunem, he would have a meal there with her and her husband. Sometime later, the woman said to her husband, I'm sure the man who comes here so often is a prophet of God. Bakit nila na to? Kasi palagi nila nakikita yung prophet of God na si Elisha. Why don't we build him a small room on that flat roof of our house? We can put a bed, a table, and chair, an oil lamp in it. Then whenever he comes, he can stay with us. The next time Elisha was in Shunem, he stopped at their house and went up to his room to rest. He said to his servant Gehazi, this woman has been very helpful. Have her come up here to the roof for a moment. She came and Elisha told Gehazi to say to her, you've gone to a lot of trouble for us, and we want to help you. Is there something we can request the king or army commander to do? The woman answered, with my relatives nearby, I have everything I need. Then what can we do for her? Elisha asked Gehazi. Gehazi replied, I don't know that her husband is old and that he doesn't have a son. Ask her to come here again. And Elisha told his servants for her. And she came and stood on the doorway of Elisha's room. Elisha said to her, next year or at the time, you'll be holding your own baby son in your arms. You're a man of God. The woman replied, sabi, please do not lie to me. But a few months later, the woman got pregnant, etc., etc. Ngayon, paano mo makikita na yung prophet ay totoo yan? Kailangan mo makita yan siya several times. Ulitin ko po, kailangan mo makita yung prophet na yan several times. So be careful na isang beses lang papalakpak na kayo. Kasi baka ang pinapalakpakan nyo, and I don't agree na pumapalakpak kayo sa akin. Kaya pag nakarinig ako ng church na, Amen, Amen, duda na ako dun. Anong ini-amen ito? Kailangan yung i-scrutinize, kailangan yung tingnan yung buhay ng
preacher na yan at lumalabas yang buhay na yan kung palagi nyong nakakasama. Ang pinaka-best test dyan, joke lang ito, pa-drive-in nyo. Pa-drive-in nyo at sumakay ka sa kanya. Pag nainis yan sa hindi naman ibig sabihin niya na hindi siya, pero ibig sabihin, ang point ko dito, joke lang yung driver. Pero ang point ko dito, dapat kilala nyo ang inyong pinapakinggan. And you have to support him. Dapat isupport nyo siya. Kasi sabi dito, and he who receives a righteous man in the name of righteous man shall receive a righteous man's reward. And whoever gives one of these little ones 1 cup of cold water in the name of disciples, assuredly I say to you, he shall by no means lose his reward. Ang reward na to ay, it could be a temporal reward, no? I'm not disagreeing na hindi ito temporal reward. Pwede itong temporal reward kasi what you sow is what you reap. But I also agree na this one is eternal reward. Why? Because if you are palagi kang nakikinig sa tamang preacher, ang tinuturo doon ay Word of God. And the Word of God is powerful. Yun ang nakakabago sa atin. Sabi ko nga sa introduction ko, faith comes by hearing and hearing by the Word of God. So, be careful sa mga preachers. Hindi ko sinabing hindi natin i-welcome, no? At kailangan din natin i-welcome yung mga man of God. But kailangan natin titingnan talaga kung sila ay maayos. Sabi nga ng isang kaibigan ko dito, mayroon siyang pinatayo dito. Sabi niya, Brad, nagsisi ako. Bakit ko pinatayo yan dyan sa pulpito natin? Pero sabi ko, Brad, wala na tayong magawa. Nakatayo na yan dyan. So, against our statement of faith. No? Against our statement of faith. And you have to agree with our statement of faith. Statements of faith. Kasi yun ang ating parang pinanindigan na kailangan natin din po mag-stand sa mga issues na dapat natin gawin. And the number one statements of faith is the scripture is the sole, final, and total authority of our doctrine, rule of faith, and practice. At ang pinaka-importante pa rin, yung ating our salvation is by grace, all by faith, and all by Jesus Christ. So, with that, kailangan natin mag-ingat kasi we're praying, pray for me, pray for this church, yung mga next generation, I encourage the next generation to study more, listen more, kasi kayo pong magpapatuloy dito sa mga gawain na to at kailangan din tama yung ating doktrina. So with that, we have to kailangan na natin mag-decide kung mayroong mga situation na ano ba ang sa situation na to ay ano ba yung relationship ko dito sa aking kaibigan, anak, or granddaughter, etc. compared to your compromise doon sa iyong faith sa God. Unahin mo yung relationship with God before the relationship with the other person. Kaya ang title sa ating sermon na to ay Vertical Love, yung pagmamahal natin sa God is over the horizontal love, pagmamahal natin sa ating kapwa-tao at sa pagmamahal natin sa ating sarili. Take up your cross and follow Jesus Christ. Yun lang po ang ating sermon sa umagang ito. And I hope and pray na talagang maintindihan natin na God the Son nag-incarnate sa will ng God the Father at siya ang naggawa ng ating salvation, and all we have to do is believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Let us all stand up and let us pray. Panginoong Diyos na aming Ama, Lord, alam po namin, Lord, na hindi namin ito kaya sa aming sariling katalinuhan, ngunit sa iyong grasya sa amin, Lord, na maipahayag talaga ang tamang salita at mananatili kami sa katotohanan. Marami pong mga influence na aming maranasan sa aming buhay habang kami naglalakbay sa mundong ito.
ito man ay sa political pressure o sa cultural pressure, sa peer pressure at other pressures na aming maranasan, lalo sa mga iba't ibang mga churches, at patuloy na pinapanalangin, Lord, na ikaw pa talaga, Lord, ang magabay sa amin, Lord, na hindi kami malis sa tamang doktrina, hindi kami ma-deconstruct at lumala ang aming pananampalataya sa Lord at hindi na kami matawag na isang Christian church. I-bless mo po ang church na to, Lord. I-bless mo ang mga tao, simula sa mga nakakatanda, lalo sa mga next generation at sa maliliit na bata. Salamat muli, Lord, at dalangin namin to in Jesus' name. Amen. Tayo po